Hi! Gusto mo bang malaman kung ano-ano ang sikreto upang magiging maayos at positibo ang pananaw sa buhay? For sure, we have different views and outlooks in life, even principles in life. Gayunpaman, may mga bagay na kailangan natin isaalang-alang upang mapabuti ang landas ng buhay na ating tatahakin. Iba pa rin talaga kung mayroon tayong guide or goals sa buhay. Ika nga, kung wala kang goal ay wala kang maabot o mararating sa buhay. Ang goal or guide na ito ang magsilbing paalala sa araw-araw upang magiging kapaki-pakinabang ang buhay sa araw-araw. Kaakibat ng self-discipline ang goal sa buhay upang mapabuti ang ating mga sarili at mabawasan ang problema at hirap na ating iniinda. Narito ang mga dapat natin matutunan at i-apply sa sarili upang gumaan ang ating buhay. Kailangan natin isipin at intindihin na una, struggle is good. Never say, I can't take it anymore. Instead, bring it on. Mahirap o masakit man aminin o tanggapin na ang mga struggle ay kakambal na sa buhay. Aminin man natin o hindi, pag lahat ng pagsubok ay malampasan natin, ay magiging mas matatag tayo. Diyan tayo natututo at mas tumitibay upang harapin ang mas mabigat na mga pagsubok o problema sa buhay. Kailangan matuto tayong harapin ang mga hamon sa buhay imbis na iwasan ito. Tandaan, sa bawat struggle sa likod niyan ay malaking leksyon sa buhay ang ating mapupulot para mas tumibay na harapin ang bukas na punong-puno ng pag-asa. Pangalawa, huwag puro reklamo. Complaining is the biggest waste of time there is. Either do something about it, and if you can't, shut up about it. Totoo naman talaga na walang maitutulong sa atin ang puro reklamo sa buhay. Lalo na pag magiging ugali mo ang pagiging reklamador, ay maaaring masira ang iyong imahe. Ika nga, imbis na magreklamo ka, ay gawin mo na. Ede, tapos agad. At kung di mo kaya or wala kang kayang gawin, manahimik ka na lang. Hindi pati maganda pakinggan ang pagiging reklamador, lalo na kung namamasukan ka ng trabaho. Masisira lang ang image o pagkatao mo. Imbis na magreklamo ka, take it as a challenge. Number 3. Spend time with people you love. That's your family and best friends. If you don't have a family, create one. Most people in life are only visitors, but family is for life. Laging tandaan na doon ka sumama sa mga taong mahal mo at mahal ka dahil sila yung magiging guide mo sa buhay upang mapabuti ka. At syempre, ang buhay mo. Sa mga tao naman na malayo sa pamilya, doon ka sa mga kaibigan mo na may tuturing mong pamilya. Tandaan, hindi mo kailangan magiging kadugo ang isang tao upang magiging kapamilya. Ang mahalaga, pinapahalagan niyo ang isa't isa at totoong may malasakit at respeto sa bawat isa. Number 4. Don't start a relationship if you are not in love. I have done this more than once. You kind of like someone and think we might as well give it a shot. Well, it's not a good idea. You are either in love or you are not. Don't fool yourself. It's not fair to you and the other person. Marami kasing tao guys na craving sila na magkaroon ng jowa o karelasyon dahil inggit sa iba na mga taken na. Kaya kahit hindi nila mahal ang isang tao, ay nakikipagrelasyon sila para lang masabi na may partner sila. Yan ang wag na wag nyong gagawin dahil masisira ang buhay nyo. Napakadaling pumasok sa isang relasyon, ngunit napakahirap lumabas o kumuwala dito, lalo na kung nasasanay ka na may kasama at dependent ka na sa kanya. Huwag mong lukuhin ang sarili mo at mas lalong hindi maganda ang manloko ng tao. Para kang kumuha ng bato upang ipukpok sa ulo mo. Number 5. Exercise regularly. A healthy body is where you have to start everything in life. If you can't build a healthy and strong body, what can you build in life?
Malaking tulong sa katawan o kalusugan natin ang regular exercise. Maliban sa magiging malakas at healthy tayo, ay nagiging motivated tayo at nag-iiba ang pananaw sa buhay natin. Mas nagiging progresibo at punong-puno ng pag-asa na harapin ang buhay na puno ng saya at determinasyon. Nakakatulong din ito upang mabawasan ang insecurities sa buhay. Kaakibat ng regular exercise ay respeto sa sarili, pagmamahal at pagiging responsable. Number 6. Keep a journal. Keeping a journal is not just for children. It helps you to become a better thinker and writer. Siguro isipin mo, I don't wanna be a writer. Well, how many emails or texts or chat do you send a day? Diba? Meaning, everybody is a writer. Alam mo, having a journal or kahit simpleng reminders lang na sinusulat mo sa board or papel ay malaking tulong para magiging organized ang mga gawain sa araw-araw. Kahit ako, ginagawa ko yan, lalo na kung maraming tambak na gawain upang walang makalimutan. Number 7. Be grateful. Say thank you to everyone and everything. Halimbawa, thank you for this beautiful day. Thank you for your time. Thank you for being there for me. Alam mo, napakasimpleng salita, pero ang bigat ng impact na maaaring mag-reflect sa pagkatao natin. Kakambal ng pagiging mapagpasalamat or being appreciative ay ang pagkakontento sa mga bagay-bagay na mayroon tayo. At syempre, pag kontento ka, malamang masayahin kang tao dahil walang pressure at malayo sa frustrations. Number 8. Huwag dibdibin ang iniisip ng ibang tao tungkol sa'yo. Lahat naman tayo mamamatay sa tingin mo. It matters what people think of you? Basta alam mo lang na wala kang ginagawang masama sa kapwa, walang naagrabyadong tao, walang natatapakang tao, at higit sa lahat, wala kang nasaktan na damdamin. Huwag mo silang pansinin. Kung hinusgahan ka sa pagiging ikaw, hayaan mo silang mamroblema. Kasalanan na nila yun kung bakit pakialamera sila. Besides, hindi mo obligasyon na gustuhin kanila. Kung ayaw nila sa'yo, let them be. Huwag mong problemahin ang mga bagay na hindi mo kontrolado upang hindi ka ma-stress. Sabi nga nila, don't be a pleaser person. Sabi nga sa jokes, don't worry about the problem. Let the problem worry you. Diba? Jokes lang pero malaman. Ano sa tingin mo? Malaking tulong ba sa buhay ang topic natin ngayon? Mag-comment lang sa baba. Thank you and until next video. Ito po si CJ na nagsasabi, always be a positive thinker and ignore the negative vibes para laging healthy and always looking young. Pag stress free, masayahin kasi.